Alright, magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ito mga kababayan, binuko po ni Senator Ping Lacson na etong si Loren Legarda ay malamang ginagamit lang ng minority para makapwesto uli sila sa liderato diyan sa Senado. So, 'di ba nagkaroon po ng coup attempt diyan po sa Senado pero hindi po nagtagumpay. Kasi kulang sila sa numero at ang kinukuha nilang pang 13 kasi yun po yung magic number 13. Kapag nakakuha ka ng 13, sigurado kayo ang majority at pwede nyo nang kunin ang Senate presidency. So 12 sila. Ngayon, merong kulang pa na isa at gusto nilang kunin si Senator Loren Legarda. At bilang kapalit ng pagkuha nila kay Loren Legarda, gagawin nila itong Senate President. Tingnan nyo gaano katuso itong minority. Siyam po sila merong lumipat may lumipat na 3 na galing sa majority. Ayun ata yung pumirma na nung yung bumawi ng pirma, binawi nila yung pirma dun sa partial report na nag-leak. So, kulang sila ng isa. Si Loren Legarda kukunin nila at bilang kapalit gagawin nilang Senate President. At ang plano nila, ibabalik nila si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Kaso ang problema, pumalag yung iba. At ang pagkakaalam ko, 5 po ang ayaw kay Marcoleta na bumalik bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Kasi sigurado si Marcoleta kapag naupo bilang Blue Ribbon Committee Chairman, pagtatakpan niya yung kanyang mga kaalyado, kanyang mga kaibigan. Nandun pa naman sa report na may kakasuhang 3 senador. Nire-recommend ang kasuhan. So, mawawala na yon. Kaya kaya hindi po nagtagumpay yung sinubukan nilang pagpapalit ng liderato sa Senado. At ito, pakinggan natin si Senator Ping Lacson para malaman natin kung ano talaga yung nangyari. Mas maganda po yung galing mismo kay Senator Ping Lacson, hindi yung kwento-kwento lang. Sabi niya, don't worry, but I don't want to talk on the phone and nahihirapan ako. That was the exact words that she uttered. So sabi ko, kung gusto mo talaga, we cannot prevent you also. And it's your decision and we'll respect your decision. But you have to talk to Tito. Sabi, yeah, I'll talk to him tomorrow. Sabi niya, I'm just waiting for Mix and Mix is still in Mindanao. So after we talk, yun nga, tinawagan ko si Senate President. Sabi ko, Father, you better talk to Loren. Hindi, sabi niya, may usapan na kami tomorrow morning sa Senate. And then in the afternoon, when that was Monday, when it did not happen, yung media, Senate media was asking me, sabi niya, our info, sir, is that it was Loren who volunteered to gather signatures from among the majority members. Sabi ko, I think it's not fair because siya yung inoperan. Ang sabi nga raw sa kanya, kahit na may 30 na, ayaw mo pa rin. So I even gave her the math. Sabi ko, ganito lang mathematics yan, Loren. Ikaw ang kinukuha nilang number 13 because alam ko na kung sino yung sinasabi nilang 12. May idea na ako. But I didn't tell her anymore. Sabi niya, don't worry, but I don't want to talk on the phone and nahihirapan ako. That was the exact words that... Okay. So yan mga kababayan. So yung pang 30 na kailangan nila para ma-unseat si Tito Sen bilang Senate President ay si Loren Legarda. Para makuha nila si Loren Legarda, gagawin nilang Senate President. Diba? Grabe, no? Ganun sila katuso. At hindi natin alam, baka pagdating ng mga ilang buwan lang, ay palitan itong si Loren Legarda ng mga grupo ng minority. Ganun pangyayari dyan mga kababayan Kaya buti na lang ay hindi natuloy yung pagpapalit ng liderato. At tingnan natin kung ano magiging development pero grabe talaga itong minority Talagang biruin mo. Kapag kumampi ka sa amin, gagawin ka naming Senate President. Ganun po. Ito si Loren Legarda, medyo siyempre mapapaisip ka, magiging Senate President ka. Kauna-unahang babae na magiging Senate President, history in the making.
So, parang yung offer, maganda yung offer. Talagang deceiving. Talagang pwede. Kaso, hindi natuloy. Dahil nga, sabi nila, merong 5 aatras kapag si Marcoleta ibinalik bilang chairperson o chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayaw nila kay Marcoleta. Ayaw nila kay Marcoleta. Sino ba may gusto kay Marcoleta? Pero mo halatang halata na na pro-China. 'Di ba? Kakampihan mo ba 'yon? So, ayan po yung nangyari diyan po sa Senate at abangan natin kung ano pang mga development diyan sa mga susunod pa na araw. Baka sa Monday, mga kababayan, February 9, ay magkakaroon ulit sila ng sesyon. Tingnan natin kung ano mangyayari. At eto mga kababayan, dito naman sa Maynila ay talaga namang todo suporta na si Isko Moreno kay Pangulong Bongbong Marcos at ganoon din si Pangulong Bongbong Marcos todo suporta kay Isko Moreno. Diyan po sa sa groundbreaking po ng PLM Allied Health Sciences Building. So may itatayo na namang bagong building. Pamantasan ng lungsod ng Maynila, Allied Health Science Building. So suportado po ni Pangulong Marcos si Isko at si Isko naman suportado si PBBM. Kaya iyak na naman mga DDS na ito. Kasi nung eleksyon, talagang dumayo pa ang mga DDS. Si Sara nagsalita doon kung ano-ano pinagsasabi doon sa rally ni Isko Moreno nung tumakbo siya bilang mayor. Ngayon ano ngayon ang mga DDS, tahimik kayo ngayon dahil todo suporta na si Yorme Isko Moreno dito sa Marcos administration. Kasi alam nga naman suportahan ni Yorme Isko Moreno yung mga DDS. May maitutulong ba sa kanya mga DDS? Siyempre, kung gusto mong pagandahin ang iyong lugar, ang Maynila, kinakailangan mo ng suporta ng gobyerno. Hindi yung kukuha ka ng suporta dun sa naninira sa gobyerno. Wala kang mapapala dun. Kaya yan mga kababayan, biruin mo may itatayo na naman building at nandoon mismo sa groundbreaking ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito mga kababayan yung naging bahagi ng nangyari dyan po sa Maynila. Pumunta po si Pangulong Bongbong Marcos para po dito nga sa groundbreaking ng bagong building ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ito mga kababayan sa video, nakatalikod po si Yorme Isko Moreno at sinasalubong po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin po natin. Taas ng lungsod ng Maynila or PLM College of Allied Health Sciences Building. Kasabay ng hospital inspection, visit sa Ospital ng Maynila Medical Center. Ang aktibidad pong ito ay pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iyak na naman mga DDS na ito. Si Sara Duterte. Ano kaya sabihin na naman ni Sara Duterte na ito? Kasi alam mo, dumayo siya dati yan nangampanya sila sa Maynila. Walang ginawa kundi manira ng manira. Wala ka narinig na mabuti sa bibig ni Sara Duterte. Puro lang paninira, maging si Amy Marcos. Hindi ganoon, dapat trabaho ang pinag-uusapan. Dapat yung issue, hindi yung puro paninira. Yung mga congressman na inano ni Sara Duterte, nanalo ba? Wala. Olats naman olats. Yung tatlong binanata ni Sara Duterte, yun yung mga nagsipanalo. Si Abante, si Joel Chua, si Valeriano. Di ba, binanata niya yung tatlo pero nagsipanalo. So, hindi pinakinggan si Sara sa Maynila. Doon ka lang sa Davao. Doon lang kayo malakas sa Davao, dyan sa lugar ninyo. Pero pagdating dito sa Maynila, wala. Hindi kayo, wala kayong suporta. Maging ang mayor ng Maynila, si Isko Moreno, tingnan ninyo. Di ba? Suportado niya ang Presidente Bongbong Marcos at ganun din. Suportado naman siya ni Presidente Bongbong Marcos sa lahat ng proyekto dyan sa lungsod ng Maynila. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng administrasyon na palakasin ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga pampublikong institusyon. This project reflects the government's strategic investment in human capital development, building not just structures but a future-ready healthcare workforce for Manila and the rest of the country. Eto guys, pakinggan natin si Yorme Isko Moreno sa kanyang statement, opening statement ata ito,
bago ipakilala si Pangulong Bongbong Marcos. Ating partner na DBM, mga congressman na nandito, konsihal, department heads, at yung ating provider ng top-notch quality education in the City of Manila, Pamantasan, Lungsod ng Maynila. Lahat ng mga guro ng ating PLM, department heads at saka yung ating mga minamahal na mag-aaral ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Muli po sa inyong lahat, sa hindi ko pa nabanggit, binabanggit ko po kayong lahat. Good morning! Una po ay, Ginoong Pangulo, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtulong nyo at suporta sa pamahalaang lokal. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Ito'y patuloy na inyong pagsuporta sa pagpapalakas ng kakayanan ng lokal na pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng ating mamamayan, lalo na pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop na, kompleto na. Kaya po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng Pamantasan, Lungsod ng Maynila, College of Allied Health Sciences. Mas madalit salita sa mga kababayan natin. Ito po yung mas kilala na College of Medicine. Pero mas tama daw po yung Allied Health Sciences. Dahil ang mga mag-aaral dito ay mahuhusay. At even the First Lady herself can attest to her former student when she was teaching in the College of Law sa Pamantasan, Lungsod ng Maynila. Halos taon-taon, 100%. At madalas pa nasa top 10 ang aming mga mag-aaral. At hindi rin po kayo nagkamali, Mr. President, na kami pagkatiwalaan sa lungsod ng Maynila. We guarantee you, in our own little way, with all the resources and might, physical ability, that we will finish this on time as scheduled, like what we did with Baseco Community, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Albert Elementary School, Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School, at yun nasa harapan po natin na Manila Zoo. At itong ospital ng Maynila. All done in less than 3 years at the height of pandemic. Tatapatan po namin ng sipag at mabilis na kilos ang mabilis nyo ring aksyon at tugon sa usaping pangkalusugan. Dito man lamang kami mga batang Maynila, masuklian ang inyong pagmamalasakit sa amin that we will deliver on time as prescribed in our goal. Kaya muli po, Mr. President, maraming salamat. At bilang panghuli, Mr. President, we guarantee you, in our own little way, with little resources or whatever resources that we have, we will align ourselves with your national goal to provide quality health care to our people, whether on a financial assistance, whether on delivery of services, whether putting up facility, whether buying equipments, and now producing medical professionals in the next generation. And just so you know, Mr. President, itong pinuhunanan ninyo used to produce at cap of 300 students every year. Itong pinuhunanan ninyo, you will produce in your nation-building approach of 5,000 students. And it's worth every penny of taxpayers' money. Kaya muli, thank you.
Mr. President. Maraming salamat po on behalf of the people of Manila. We wish you good health. We wish you to be successful in your commitment and fulfilling your duties to our people. And we will continue to support in our own little way. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you. Grabe naman yon. Kinalabutan ako doon sa sinabi ni Yorme. Kinalabutan ako mga kababayan. Narinig din nyo? Sabi niya, I wish you good health at maging successful kayo dito sa ginagawa ninyo para sa bansa. Hindi katulad ng grupo na puro paninira sa gobyerno. Akala kasi ni Sara Duterte, kung pupunta niya sa Maynila, magogoyo niya si Yorme Isko Moreno. Hindi. Ay, sila Banat ba, yung mga burateros yan. O ano ngayon masasabi ninyo? Grabe ang suporta ni Yorme Isko Moreno kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga baka maging senator Yorme Isko Moreno. Pero hindi, sabi niya, tatapusin niya na yung kanyang termino, 3 terms, so 9 years. Tapusin niya muna yung sa Maynila. Pagkatapos nun, pwede na siya tumakbo sa mas mataas na posisyon. Pero grabe, kinalabutan ako dun sa sinabi ni Yorme. Grabe naman yun. Ewan ko lang kung ano masasabi ng mga didilis dyan, Sigurado, iyakan mga DDS. Kala nyo, DDS na si Yorme, Mga ugok, hindi DDS si Yorme. Pinagbigyan lang kayo. Pero hindi ibig sabihin nun, DDS na yan. At narinig ninyo, grabe yung kanyang pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi gano'n naman gano'n dapat ang trabaho. Hindi puro politika. Kapag puro politika, walang mangyayari sa bansa natin. Tingnan niyo Maynila. Tuloy-tuloy ang pag-unlad. Tapos may tatayo na ng panibagong building. Sa pakikipagtulungan ng local government ng Manila at ng national government. Dapat gano'n, hindi yung puro siraan, puro paninira, katulad ng ginagawa ng taga Davao. Kaya maganda. Congratulations sa lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno, at syempre kay Presidente Bongbong Marcos, dyan sa inyong pagtutulungan para po sa mga batang Maynila. Alam niyo naman, batang Maynila to it's. Diba? Batang Maynila to it's. Grabe, kinalabutan talaga ako ron. Sinabi ni Yorme. Grabe talaga. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Hayaan mo na mag-iyakan ng mga didilis. Wala na kayong magagawa. Todo suporta si Yorme kay PBBM. Kaya huwag na kayong umasa. At dito naman, sabi ni Ping Lacson, itong si Loren Legarda ay malamang ginagamit lang ng minority. Kukuning number 13, gagawing Senate President, pero baka pagdating ng araw tanggalin. At ayun lang naman gusto nila, makakuha ang liderato sa Senado para magawa nila yung gusto nila. Ano ba yun? Alam nyo na yun. Siyempre, pagtakpan yung kanilang mga kaalyado at harangin etong papalapit na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Yun lang naman yun, mga kababayan. Diba? So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.